Hello! Happy Monday everyone! Medyo umaambon-ambon. So ito yung bigay ng kapatid ng asawa ko. Gamit ko ulit at malaking bagay siya. Kasi pag naambon-ambon is sakop na sakop naman yung yung ulo ko, diba? Hindi ko na kailangang hawakan. Makulimlim at biyaya na naman ito para sa aming mga tanim. Mag-i-spray muna ako dun sa talong ulit. Mag-i-spray para po yung hot water lang kasi nakapagkape na ako. Hindi pa pala na papatay ang ilaw dito. Okay. Aray ko. Sumabit ang aking bibisitahin ko lang ho ang aking muntik ng tuluan ng aking tubig. Bibisitahin ko lang ang aking mga halaman Monday. Kasi pag Sunday medyo minimal lang po yung ginagawa namin dito sa farm. Pero umpisa Monday hanggang Saturday, so medyo intense. Marami kaming ginagawa pa mula umaga hanggang hapon. At nakakatuwa itong aking mais. Kita nyo ba yan? Medyo malaki-laki na. Yan. Yung talong ko naman nandun. So medyo malakas ang ambon. Kita ba? Naharangan ng aking payong. Yon, yung dulo na yon. Tapos yung bakante na yan, parang aararuhin uli ng aking asawa yan. At magtatanim kami. Pinag-iisipan pa namin kung anong itatanim namin. Kung talong ba uli or kalabasa. Pero syempre yung dulo kapag nalugot yon, yung talong, iba na yung itatanim namin. Kailangan iba para hindi siya atakihin ng peste. Kailangan daw kasi iba-iba yung tanim. Hindi pwede siyang sunod-sunod. Yun yung mga natutunan ko sa mga expert na farmer kagaya ni Sir Jezreel. Thank you Sir Jezreel sa laging pagsagot sa akin. Salamat po. Thank you. Gusto ko ipakita sa inyo itong maisan. Yung dulo, hybrid po yan. May nakapagsabi sa akin yung bisita namin, yan palang hybrid na yan. Masarap pala yan yung gawing maha. Yan daw po pala talagang ginagawang maha, yung mura pa yung pagkamais niya. Kasi tinry ko talaga yan ilaga ng mura pa. Kasi gusto ko talaga makapangain ng mais pero hindi ko talaga nakain, matigas. Pero pag maha daw is masarap daw yan. Ito naman pong yung maliliit pa, puti yan. First time namin magtanim ng mais na pwede namin kainin. Pwede namin kainin yung bunga. Pwede namin ibenta yung iba. Tapos yung dahon niya is gagawin naman naming pakain sa may manok na naman. Nasasabihan naman ng manok. Anak niya ho yung dalawang yun malalaki na din. Tapos papakita ko rin sa inyo yung tinanim namin sitaw. Pero hindi sumibol. Wala pala akong ipapakita. Ito siya. Ay, ang dami niyan. 100 ho yan na buto. Pero hindi sumibol. Hindi kasi namin binili yung sitaw na yan. Bigay lang sa amin. Medyo matagal na stock. Hanggang dun niya sa dulo. Sayang. Tapos kung nakikita niyo yan, dating kugunan yan. Unti-unti na rin ho yan aararo ng aking asawa para mataniman na rin po namin. Medyo malawak din ho yan. Tapos yung dulo appear, pakain naman ho yan sa kambing. Yan, kakatuwa, diba? Pag may kapiraso kayong lupa, huwag nyo sayangin. Taniman. Para kahit pambili man lang ng bigas at ulam ay makukuha nyo sa pagtatanim.
Kahit ba 200, 300, mapagbentahan ninyo, malaking bagay na ho yun. Para lalo ngayon, napakataas ng bilihin, ay talaga namang mapapaaray ka talaga, lalo kung ikaw ay minimum wage earner. Tas kagaya namin na below minimum ang sahod, ay naku, talagang mapapaiyak ka talaga sa sobrang taas ng bilihin. Pero syempre, wala naman tayong magagawa sa sitwasyon. Pero lagi lang tayong mag-pray na iangat talaga tayo ni Lord, baguhin yung sitwasyon natin. Kung tayo man ay kumikita ngayon ng maliit, darating yung panahon na hindi natin po problemahin kahit gaano pa kamahal ang bilihin. Hindi natin po problemahin yung mga kailangan nating bilhin kasi meron tayong pambili. At naniniwala ako na basta mahawakan lang natin ng ayos yung blessing na binigay sa atin ng Panginoon, ma-manage natin ng tama, dadating tayo sa pagkakataon na yun. Good morning everyone! Sobrang haba na ng aking video. Thank you so much!